Welcome back sa ating channel, syempre PC Basic Tips. Magbibigay ako ng basic tips guys. Kung gusto nyo mag-build ng PC na hindi kayo mapapagastos ng medyo mahal. Paano hindi mapapagastos ng medyo mahal? Yung tipong nakabili ka na ng isang parts tapos bibili ka uli kasi hindi siya balance dun sa bubuin yung PC. Okay guys, simulan na natin. Meron tayong tatlong parts lang. Bali, ang gagamitin lang natin parts guys ay tatlong piraso lang. Isang GPU or video card, memory card o RAM, saka isang processor na Ryzen. Diyan pa siya. Ryzen 5 3500X. Okay guys, magbibigay ako sa inyo ng tips para hindi kayo mapagastos kung gusto nyo magbuo ng PC. Okay, paano ba to? Ano ba tong mga ba ito yung mga napili kong parts? Kasi guys, para sa akin, yung motherboard isa din sa mahalaga, pero hindi ko na sinama yung motherboard para maging basic lang yung ano natin, yung tips na ibibigay ko sa inyo. Okay, itong tatlo na to guys ay napakahalaga para hindi kayo mapamahal pag magbubuo kayo ng PC. Okay, simulan natin sa video card. Pag magbubuo tayo ng PC guys, wari ang bubuoy nyo, unahin pala natin tong processor guys. Sa processor tayo magsimula. Pag magbubuo tayo ng PC, based na rin ito sa experience ko, sa pagkakaintindi ko. Pag bumubuo ako ng PC, na-burn test ko naman sila. Nakikita ko rin yung performance kahit pa paano. Okay, magsisimula tayo guys dito sa Ryzen 5. Pag magbubuo tayo ng PC guys, at bibili tayo ng Ryzen 5, wari 6 core yung binili natin. Ito 6 core to guys. Ryzen 5 3500X na 6 core. Pag 6 core yung processor na binili natin guys, sasamahan natin ng GPU na at least 4GB. At least 4GB na GPU ang pa-partner natin sa 6 core na processor. Tapos yung memory card natin, ito 8GB lang yan. Sa memory card naman, ang ipa-partner natin sa 6 core at sa 4GB na GPU is 16GB. At least 16GB guys. Kahit dalawang 8GB okay lang, basta total 16GB. Okay guys, pag 6 core yung processor natin, gamitan natin ng 4GB na GPU, yan, plus 16GB na memory card. Yan. Yung combination na yun guys, para sa akin is sobrang balance. Okay? Tapos mamaya magbibigay ako ng tips kung bakit yun yung mga combination na binigay ko sa inyo. Okay? Tapos na tayo sa 6GB, sa 6 core. Ngayon, kung magbubuo naman tayo ng quad core lang. Pari yung processor natin, Ryzen natin is quad core lang. Quad core, pari magbuo tayo ng quad core na processor. Ang video card naman na gagamitin natin guys sa quad core ay 2GB. 2GB lang guys. Mamaya sabihin ko kung bakit yun yung combination niya. Okay, quad core processor plus 2GB na memory card, ay na GPU, video card, 8GB sakto. Okay guys, yan. Okay, ulitin ko 4G quad core na Ryzen processor plus 2GB na GPU plus 8GB na memory card.
Para sa akin, yan ang magandang combination para sa mga quad core. Yun lang naman pwede kong i-set kasi hindi pa ako nagkakaroon ng medyo yung mga Ryzen 7, mga matataas na klase siya ng Intel, hanggang i5 lang ang meron tayo, mga 6 core na i5. Hindi pa tayo naka-experience kasi sobrang mahal yung grabe. Processor pa lang, nasa mga 50 to 70,000. Kaya hanggang 6 core pa lang yung naabot natin. Okay, ngayon bakit ko naman nasabi na ito yung mga magandang combination kung magbubuo tayo ng 6 core at quad core. Ngayon sisimulan natin sa 6 core. Kaya maganda sa 6 core guys ang 4GB na GPU at 16GB na memory card. Kasi guys, pag naka 6 core tayo at nilagyan natin ng 2GB na GPU at 8GB lang na memory card, baka di nyo maramdaman si 6 core guys. Baka di nyo maramdaman yung processor nyo na 6 core. 6 core kasi yan guys, malakas yan, malakas na to. Hindi nyo mararamdaman to kasi naka 2GB. Pero gagana yan guys, gagana kahit nga 1GB lang to kahit 4GB lang, gagana sa 6 core yan kasi pare-pare silang DDR4, kaya compatible sila. Usapang compatible, pasok ng pasok yan. Kasi ang problema kasi natin yung pagbabalance para magamit lahat niya yung para lahat worth it ba. Okay, pag gumamit ka ng 6 core at ginamitin na ng 2GB na GPU at 8GB na memory card, hindi nyo mararamdaman si 6 core guys. Kasi masyadong mababa sa, ito based lang sa experience ko, masyado siyang mababa para sa 6 core. Okay, kaya yung mga sinabi ko kanina, yun yung magandang balance. Basta kung gagamit kayo ng quad core, pwede na yung combination na to. Okay guys, sana na-gets nyo. Pag gumamit kayo ng 6 core, ang gamitin nyo, GPU is 4GB, ang memory card naman ay 16GB. Para maramdaman nyo si Ryzen na 6 core na binili nyo. Okay guys, kahit balik-balik ta rin natin yan guys. Ako gumamit tayo ng quad core na processor. Ang ginamit natin 4GB na GPU at 16GB na memory card. Diba, ang lakas itong dalawa. Paano naman si quad core? O baka naman ito naman ang hindi nyo maramdaman yung pagiging 4GB na. Guys, napakamahal ng 4GB na GPU at 16GB na memory card. Baka ito naman ang hindi nyo maramdaman yung pag nag-quad core. Okay guys, sana na-gets nyo na basic tips lang yan para hindi kayo mapamahal ng gastos. Kasi kuwari na 6 core kayo, sa isip natin malakas na, isinilagyan lang natin ng 4GB na memory tapos 1GB na video card. Compatible naman guys. Ang problema yung performance level niya. Baka sabihin mo, 6 core na ako, pero ba't parang nanghina pa rin? Kasi nga hindi siya balance. Pag nag 6 core tayo guys, 4GB GPU, 16GB memory card. Pag nag quad core naman tayo, pasok na yung 2GB na GPU at 8GB na memory card. Yun yung para sa akin is balance based sa experience ko. Pero lahat ng parts na basta DDR4 compatible lahat yan, gagana lahat yan. Nagkakatalo lang sa performance level ng mga parts. Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating basic tips. Kahit medyo magulo minsan ako magpaliwanag kasi more tutorial kasi tayo, hindi kasi ko yung nag-i-entertain. Hindi ko kayo ni-entertain para
para matuto. Kumbaga wala akong ano eh, hindi to scripted eh, kaya paulit-ulit lang. Kumbaga sinishare ko lang sa inyo yung mga pwede nyo matutunan dito sa ating channel. Kaya kayo nag-subscribe, diba, para may matuto kayo ng basic. Kaya yun lang naman, gusto ko matuto rin kayo magbuo ng PC, printer, mga basic. Sana lahat kayo nakasubscribe sa ating channel eh, malang araw matuto na rin ng mga basic na ginagawa. Gusto ko lahat kayo matuto para nakakatipid kayo kahit paano. Okay guys, abang na lang kayo sa mga basic tips na gagawin ko. Marami pa yan, napakarami yan, basta antay-antay lang kayo. Saka keep safe everyone guys, stay lang kayo sa page. Maraming salamat.